Punong Kahoy ni Buenaventura S. Medina. Si Joe ay ang pasyenteng nasa numero 20. Si Tayong naman ay ang pasyenteng nabalutan ang kaliwang paa ng semento na kung saan siya ay nasa numero 3. Ang dalawang pasyenteng ito ay may magkaibang ugali. Si Joe ay napaka-positibo, masiyahin at kahit sa maliit na bagay ay kanyang pinupuri at pinahahalagahan, samantalang si Tayong naman ang kabaliktaran ni Joe. Siya ay may pagkamainitin ang ulo, madaling mabagot. Si Tayong ay gustong-gusto na basagin ang nakabalot na semento sa kanyang kaliwang paa. Naiinip na ito at gusto nang umuwi. Napatanong si Tayong kay Joe kung kailan ba ito uuwi at sinagot naman niya na ang panahon ang makakapagsabi kung kailan siya uuwi. Si Joe ay nagagandahan sa punong kahoy sa pasilyo ng ospital. Ito ang nakakatulong sa kanya na mawala ang kanyang pagkabagot, at upang hindi na rin gaano mabagot si Tayong ay pinupuntahan niya ito at kinakausap at kinekwentuhan tungkol sa punong kahoy na iyon. Lagi rin nagkukwento si Joe sa mga nurse na sina Miss Reyes at Miss Santos, ngunit walang imik ang dalawang nurse. Hinihintay ni Joe na sumapit sa dingding ang isang kamay ng puno upang mahipo niya ito, at ibig niya sanang bumaba sa bakuran, ngunit pinagbabawalan siya ni Dr. Saldran. Isang araw, inahitan ni Joe si Tayong. Sinabi ni Joe na mapurol na ang labahan ni Tayong at makapal na rin ang balbas nito. Ngunit si Tayong ay hindi nasiyahan at hindi ngumiti. Ano ba, ni hindi ka mangiti? Idinaan ni Joe ang talim ng labahas sa semento sa dibdib ni Tayong. Mapurol na nga, ni hindi tumalab eh. Ngunit biglang sumagot na pasigaw ni Tayong. Tama na Joe, at napakunot noo si Joe. At sinabihan niya si Tayong na pinayagan na siya ni Dr. Saldran na bumaba sa kinatatamnan ng puno at dinala niya ang labahang iyon. Inukit sa balat ng kahoy ang pangalan ni Tayong. Tinanong ni Joe kung ano ang pangalan ng asawa ni Tayong dahil ang naukit niyang pangalan ay Maria. Sabi ni Joe na para sa kanya ang punong kahoy na iyon at puno ng pag-ibig, at biglang napangiti si Tayong at tinapos sila ang pagbalbas kay Tayong. Dumalaw ang asawa ni Tayong na si Clara at ang tatlo nitong anak na lalaki dala-dala nila'y kay Mito at biskwit. Ipinamahagi din nila ang kanilang mga dala at binigyan din nila si Joe ng biskwit. Makikita sa mga mata ni Joe ang kasiyahan. Pinakikinang na mga pinipigil na luha at nagpasalamat ito kay Clara, at bumalik na rin si Clara sa numero 3. Habang pumipikit si Joe nang paalis si Clara ay ginulantang siya sa tinig ng tatlong anak ni Tayong. Napatingin si Joe sa tatlong bata. Lihim niyang pinahid ang kanyang mga mata. Ang tatlong ito ay nagpapagunita sa kanyang mga anak na kung buhay ay tulad ng mga ito. Ngunit lagi nang may beri-beri ang kanyang asawa kung ito'y nagdadalang tao. Ang iluluwal ay isang napakaliit na sanggol, mabubuhay, mabibinyagan at saka mamamatay. Inilibing nila ang mga batang ito, tatlo rin sa isang hukay sa sementeryo na nayon nila. Noon ay bago siya mabaril ng di sinasadya sa likod, nasa kakahuyan siya. Narinig niya ang sunod-sunod na mga putok, mga pisi at mga nagsisipagtago sa kasukalan. Nadama niyang may sumagitsit sa kanyang likod. Saglit nang inatngat ng sakit na iyon, napasalpok siya sa ligaw na mga halaman. Ito na ang wakas na isaloob niya. Nang manauli ang kanyang ulirat, nasa ospital na siya sa lalawigan. 2 taon na ang nakalipas at dinala siya sa paggamotang iyon. Nag-aya ang mga bata na bumaba sa bakuran, ngunit di pumayag si Joe dahil baka galawin ng mga to ang mga punong kahoy at umalis ang mga bata at bumalik sa kanyang nanay.
Kinagabihan, nagkaroon ng kwentuhan si Tayong at Jo. Inilarawan ni Jo ang punong kahoy kay Tayong at napahanga si Tayong kay Jo at sinabi na si Jo ay isang makata at sanay siya na lang daw si Jo. Ang tinig ni Jo, sinabi niya kay Tayong na nasa kanya na ang lahat. May anak, asawa at dinadalaw pa ito sa kanya. Sa kanya raw ay patay na at hanggang sa punong kahoy din naman ay aangkinin pa raw ni Tayong. At sinabi din niya sa kanya si Tayong at inusad na papalayo ni Jo ang kanyang maleta. Kinaumagahan, lumapit si Miss Santos sa kama numero 3. Kakagising lamang ni Tayong at sa malas ay nalimutan na ang nangyari ng lumipas na gabi. Ililipat si Tayong sa pasilyo kung saan nandoon si Jo at matatanaw ang punong kahoy. At inalis na rin ang kanyang nakabalot na semento. Tuwang-tuwa si Tayong at di makapaghintay na makalipat sa pasilyong iyon. Nang inilapit na siya ay hinintay niyang may tumawag sa kanya ng Tayong. Inihiga siya sa isang kamang bakante at nagtanong siya na anong kama ang kanyang hinihigan at sinagot naman siya at ang sabi na numero 20. Napahawak si Tayong sa kamay ng attendant at tinanong kung nasaan si Jo at kumawala ang attendant sa pagkakahawak ni Tayong. Itinaas nito ang kortinang luna. Malinis ang maliit na bakuran sa pagitan ng dalawang pabilyon ng ospital. Namatay si Jo kagabi, natagpuan siyang naliligo sa dugo, ang paliwanag ni Miss Santos. Sa iyo ba ang labahang ito? Tiningnan ni Tayong ang labaha. Sa kanya ibinaling sa labas ng pasilyo ang kanyang paningin. Sa maliit na puwang sa pagitan ng dalawang pabilyon ay natanaw lamang niya ang nakapaligid na mababang halamang may mga taong kinukutkot ng kakulangan ng alaga. Sa gitna niyon ay may inihandang hukay. Mamayang hapon ay magtatanim ng punong kahoy sa hukay na iyan, ang sabi ng nurse. Ang aral na mapupulot sa kwento ay hindi lahat ng nakikita nating masaya ay totoong masaya. Kaya't maganda kung kakamustahin at tiyakin nating nasa maayos na kalagayan at masaya ang mga mahal natin.